Hapon ang kanyang ama, Pilipina naman ang kanyang ina, na noong naghirap, iniwan siya sa taxi pambayad. Sa loob ng mahigit 2 dekada, lumaki si Yuki na laging naghahanap. Sa mahigit 2 dekadang pamamasada ng taxi ni Mang Ramon, meron daw siyang isang pasahero taong 1995 na hinding-hindi niya malilimutan. Matapos daw kasi siyang kontratahin nito na ipag-drive sa loob ng 2 buwan, hindi ito tumupad sa napagkasunduan nilang 20,000 pesos na bayad. Sa halip, bilang kapalit pambayad utang, iniwan nito sa kanya ang nooy 6 na taong gulang niyang anak, ang batang Filipino-Japanese na si Yuki. Makalipas ang 22 taon, ang batang ipinambayad sa taxi, 28 anyos na. Tandang-tanda pa raw ni Yuki ang araw na ipinambayad siya ng utang ng kanyang ina. Sinabi po nung taxi driver, "Diyan na muna kayo." Sa sala po nung taxi driver. Doon po nangyari po yung usapan po nila ng mama ko. At ang sinabi nga po nung tatay-tatayan ko na ipinambayad ka ng mama mo sa akin. Dahil sa walang pambayad yung mama mo at pinangakuan niya ako 20,000 pambayad sa taxi. Kwento ni Yuki, dating entertainer sa Japan ang kanyang ina na nagngangalang Debbie Lopez Garcia. Doon daw nito nakilala ang isang Hapon, ang ama ni Yuki. Maayos naman. Parang hindi naman ako nag-isip na mahirap yung buhay namin doon. Pero ang relasyon ng dalawa hindi nagtagal. Pagkatapos nun, iba-iba na raw ang kinasama ng kanyang ina. Hanggang nagkaroon siya ng 2 kapatid. Kasi maraming kinasamang lalaki yung mama ko eh. So yung natatandaan ko lang na tumira kami sa isang apartment sa Japan. Yung mama ko pumapasok ng trabaho, uuwi na lang. Ako nag-aalaga doon sa 2 kapatid. Pero ang pananatili ng kanyang ina na si Debbie sa Japan, namiligro nung natapos ang working permit nito hanggang sa ito'y naging TNT. Yun nga lang, agad din natugis ng mga otoridad. Yung mama ko nahuli ng pulis. Pinasok yung bahay namin. Pinusasan siya. Taong 1996, magkakasamang ipinadeport sa Pilipinas ang mag-iinang sina Debbie, Yuki, Shoei at Chimi. Una po na culture shock po ako. Mama ko po, akay-akay kaming 3 noong panahon na yun. Sumakay po kami sa taxi. Kinontrata raw ng kanyang ina ang taxi driver sa halagang 20,000 pesos. Layon daw kasi ng ina ni Yuki na hanapin ang iba pa nitong mga kamag-anak sa Pilipinas. Pero lumipas ang ilang buwan, wala raw itong nakita ni isang kamag-anak. Hindi po nakipag-communicate daw po yung mama ko. So nung biglaan yung uwi namin na na-deport, balisa po yung mama ko noon eh. Doon na raw nagdesisyon si Debbie na ihabilin sa DSWD ang bunso nitong anak na si Chimi. At dahil wala na ring ipambabayad noon na 20,000 sa kinontrata nitong taxi, iprinenda ni Debbie si Yuki sa taxi driver. Ang isa pang kapatid ni Yuki na si Shoei ang binitbit daw ng kanilang ina. Mama! Iniisip ko na lang po nung panahon na yun. Akala ko po kakain lang kami. Kakain lang kami nung kapatid ko. Tapos nagulat ako, sabi nung kapatid nung mama ko, Shoei. Kumbaga tinawag niya yung isang kapatid ko, pero silang 2 lang yung lumalabas ng pintuan. Tapos ako, kumakain lang po nung panahon na yun. Tapos nagulat na po, sumakay po ulit ng taxi. Lumayas sila nung tatay-tatayan kong taxi driver. Naiwan na po ako. Samantala, lumaki na si Yuki sa taxi driver na si Tatay Ramon. Hindi naman po nila ako totaling inalipusta or inape ng husto. Walang ganun pong nangyayari. Parang hindi ko po talaga maramdaman sa kanila yung pagmamahal ng bilang kapatid at bilang anak nila. Inisip ko na lang tuloy na dahil lang ba talaga sa kabayaran sa taxi, kaya ba nandirito pa rin ako. Kalaunan, lumaya si Yuki sa puder ng kanyang ama-amahan at tumuloy sa mga kaibigan. Marami po ako tiniran. Alam ko po yun. Yung mga tiniran ko, noong panahon na walang-wala po ako. Hindi nga nila expected yung buhay ko na ganito daw. Ang hinahanap niyang pagmamahal, natagpuan daw niya sa kanyang unang naging karelasyon. Taong 2008, nagdalang tao si Yuki. Pinangalanan niya itong Sean. Pero naghiwalay rin sila ng una niyang nobyo.
2013, muling nakahanap ng pag-ibig si Yuki. Nagkaroon sila ng 2 anak. Para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya, si Yuki naging tattoo artist. Gusto ko po maipuna sa kanya yung mga kakulangan. Yung pakiramdam na may niyayakap pa akong nanay, may tinatawag pa akong mama, meron pa akong pakiramdam na yung talaga masasabi mo sa'yo. Samantala, sa tulong ng isang non-government organization o NGO na Japinoy Update, nabuhayan ng loob si Yuki na matunton ang kanyang mga magulang. Yun nga lang, kinailangan niya ng personal documents mula sa Japan. Pinangawakan ko pong dokumento na nakuha ko lang nung itong 2011. Sabi lang kasi ni Papa, hanapin ko daw sa likod ng bahay. Nung hinanap ko, nakita ko naman siya. Kasi ito po, nakita ko yung picture ko ng bata. Kasama yung travel document ng mama ko na Xerox copy lang. Kasi ito po yung kasulatan na inahambilin po ko ng mama ko doon sa taxi driver na si Papa po. Nag-usap po pala silang dalawa. Tapos may iniwan siyang address lang dito na Laguna, Santa Cruz, Laguna. Ang binanggit lang ng taxi driver kasi may utang yung mama ko ng 20,000. At ang gusto nga daw nung nanay-nanayan ko, ako na lang ang piliin, wag na daw yung isa kong kapatid. Ngunit makalipas din ang 21 taon, doon pa lang nagkaroon si Yuki ng malinaw na litrato ng kanyang ina na si Debbie. Mama, gusto ko na kita makita. Sa totoo lang, matagal lang kita hinahanap. Hinahanap ka na ng mga apo mo. Mga apo mo, 3 na. Naka-3 na ako, ma. Gusto ka na rin nila makilala. At gusto na rin kita makita. Sana magkita tayo ulit. Subalit kasabay ng mga revelasyong ito, nito lang Oktubre, dahil sa sakit sa atay, pumanaw naman ang ama-amahan ni Yuki, ang taxi driver na si Mang Ramon. Dahil dito, lalo pang nagpursige si Yuki na mahanap ang kanyang ina. Dito na siya lumapit sa ating programa, kaya sinimulan na namin ang pag-iimbestiga. Base sa kasulatang ginawa ng kanyang ina at ng ama-amahan niyang si Mang Ramon, may nakasaad palang address si Debbie, Barangay Gatid, Santa Cruz, Laguna. Tinungo ito ng aming team. May hinahanap po kasi kaming tao. Yung pangalan lang po na meron kami ay Debbie Lopez Garcia. So baka po may records kayo niya. Tinanong ko po yung aking senior head na BHW Comadrona under the name of Susan Serradilla. Nabanggit niya sa akin na may kilala isang Debbie Lopez Garcia at ang ginagamit lang na Debbie Lopez Garcia nung siya nagpunta sa Japan. Ngayon, nung tinanong ko siya ng mga BHW, doon ko nalaman na si Debbie Lopez Garcia ay si Rowena Roasol. Magandang hapon. Kayo po, ma'am, si Minica Orasyon po. confirm lang namin, ma'am, baka kilala niyo po si Debbie Lopez Garcia. Siya po, ang real name po niya ay Rowena Rosso. Yung pong Divina Garcia ay alias niya nung siya nasa Japan. Confirm niyo naman, baka ito talaga siya. Siya po yan, kapatid ko po yan. Kwento ni Minica, taong 1987, nagtrabaho bilang entertainer sa Japan ang kanyang kapatid na si Rowena. At ang ginamit nga raw nitong alias, Debbie. Napuna namin, after 6 months, iba na yung pangalan niya. Tinanong ko yun sa ate ko, te, bakit gano'n na pangalan mo, Divina Garcia? Ne, yan na ang pinangalan sa akin dito. Kasi, ano na ako dito, TNT na. Maano namin, nagkaroon na po pala siya ng anak doon. Pangalan daw niya si Yuki. Hindi man daw umuuwi ng Pilipinas ang kanyang ate Rowena o si Debbie. Madalas naman daw itong nagpapadala ng mga sulat at voice tapes. Sabi niya sa akin, may pamangking ka na, si Yuki. Ang ganda-ganda. Sa katuwa ng nanay ko, talagang pinagmamalaki niya, may apo siyang hapon. Si Yuki, naalagaan namin siya siguro mga ilang buwan. Iniwan siya dito ng kapatid ko. Pero matapos ang ilang buwan, kinuha raw ni Rowena o ni Debbie si Yuki dahil ipinitisyon daw ito ng kanyang amang Hapon. Mula raw noon, hindi na nila nakita pa ang kanilang ate Rowena o si Debbie. Ang kanilang ina na si Aling Rosita, walang ibang ipinapanalangin kundi ang makita ring muli ang kanyang anak. Ang tagal niyang hindi umuwi. Matag ko ng miss na miss ang akin anak. Siyempre, anak ko siya. Nitong nakaraang linggo, kaarawan ni Aling Rosita, isang sorpresa ang inihanda namin para sa kanila.
Nararamdaman ko yung excitement na medyo nag-aalilangan, pero syempre think positive pa rin. Talagang may mga relatives pang kakilala na nakikilala sa mama ko. Pare po magtanong, kilala niyo po ba to? Oo, ate ko to. Ito si Yuki. Ito po. Oo, ate ko yan. Siya si Rowena Roasul, alias Divina Garcia. Ginagamit niya sa Japan. Ito, si Yuki. Inuwi niya na sa amin siya. Ilang buwan namin siyang naalagaan. Ayaw na namin nga siyang palisin. Ikaw man yun. Ikaw nga. Oo, Diyos ko po. Lola mo. Pero pwede ba magtanong, nasa po yung mama ko? Hindi ko din alam niya. Hindi namin alam. Hanggang ngayon, naghahanap ako kung nasan mama mo. Sa may nagsasabi, nasa Pasig, nasa Taguig. Pero paano po naging Debbie po yung pangalan niya po? Kasi TNT na siya sa Japan. Yun ang sabi niya sa akin. Nene, lahat ng dadating sa inyong sulat, Divina Garcia na nakalagay. Black and gray lang po kasi yung picture niya. Wala po kasi ako ibang picture niya nung bata ako. Hindi na. Nung nagpunta ka ng Gatin sana, sinabi namin. Wala kami dito. Hindi natanda yung pangalan natin eh. Natanda mo ako nagpapaligo sa'yo, sinama pa kita kay Taro doon. Kasi po pumunta na po ako noon dati ng Laguna eh. Kaso po, sinasabi nila po kasi walang Debbie Garcia. Tapos nung pumunta ako ng Cavite, halos lahat po nung Garcia po doon, pati sa Facebook, hinahanap po. Ang hirap po kasi hanapin talaga ng pangalan na Debbie. Ngayon, may uuwian ka na. Hanapin na natin nanay mo, tulong na lang tayo. Pati rin kasi ako naghanap ng pag-aruga ng magulang eh. Ngayon, naandito na kami. Alam niyo po ba, kada isipin ko, na dahilan lang ako sa pinambayad ng pasahe. Masakit sa dibdib ko. Kasi wala po akong alam nung panahon na yan. Alam mo bang yan ang pinagtalunan namin ng ate ko? Huwag kayong dalhin. Umano na lang kayo. Pwede naman siya maghanap buhay. May babalikan naman siya. Hindi naman ako nanalo sa nanay mo eh. Ama, ako yung iniwan mo dun sa taxi, yung ipinambayad mo. Hinanap kita. Ang tunay mo palang pangalan, Rowena Rosul. Baka gusto mo akong kitain o kasama nila tita at saka nila lola. Baka gusto mo kami makita. Magpakita ka na. Uwi ka na. Magparamdam ka. Uwi ka na po. Tsaka magparamdam ka na rin po kasi may mga apo ka na. Uwi ka na. May bahay ka na bang uuwian. Tatlo na yung mga apo mo na anak ko. Gusto ka nila din makita. Sa kabila ng mga mapapait na alaala, pangarap pa rin ni Yuki na makilala ang kanyang ina. Kaya kung sakasakali pong meron sa inyong nakakakilala sa kanya o sa kanyang kinaroroonan, ipagbigay alam lamang po sa ating programa. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.